Magandang hapon po sa inyo, Bombo Nicole, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Masaya at blessed na maulan na hapon po sa ating lahat. Yes po, Doc. Siyempre, regarding po dito po sa ating pag-uusapan, ano po ba itong ibig sabihin muna ng silent quitting sa psychological perspective po, Doc? Alright, maraming salamat, Bombo Nicole. Ang silent quitting along with yung quiet cracking na tinatawag din, these are buzzwords in the workplace right now. Ito po ay hindi technical na psychological concept per se, pero ito po ay mga bagong kaalaman or kaisipan na tumatalakay doon sa karanasan ng mga manggagawa in this contemporary workplace time na kung saan loaded, okay, ang marami, and yet hindi tayo ganong ka-motivated. Doc, paano naman po natin malalaman kung yung isang empleyado natin ay nakakaranas siya ng silent quitting at hindi lamang siya yung simpleng pagod o pagkawala bang po ng motibasyon sa trabaho, Doc? Alright. So, a lot of people can actually experience yung demotivation paminsan-minsan sa ating trabaho, lalo na kapag tayo po ay masyado ng loaded at hindi tayo nakakapag-replenish ng ating mga sarili. So, that one is usual. However, ang silent quitting, ito ay prolonged period na kung saan ang isang manggagawa ay nawawalan na ng sapat na motibasyon upang gawin yung kanyang pang-araw-araw na trabaho, such that bare minimum na lang yung binibigay niya. So, sa madaling sabi, parang hinihintay na lamang niya na sumeldo siya sa kinsenas katapusan, kung ano lang ang hinihingi, yun lang ang ibibigay. Wala ka ng extra mile na binibigay. Unlike dati, you are able to give more compared doon sa what is just being asked of you. Doc, meron po ba yung mga senyales or ano po yung mga karaniwang senyales na maaaring nagpapakita po kung ang isang employee or empleyado po ay mentally disengaged na sa kanyang trabaho? Alright. That kind of mental disengagement is not necessarily always something negative. Silent quitting kasi can also be done on a positive note, like setting a boundary, for example. Kasi sa ating po mga Pilipino, di ba, meron kasi tayong kultura na kapag nagtrabaho tayo, binibigay natin lahat-lahat, binibigay natin buong-buo. Okay? Pero kung tutusin, hindi ito laging psychologically healthy. Take note na ang buhay natin ay nahati sa iba't ibang aspeto such that hindi natin pwedeng ibuhos lahat-lahat ng tayo at ng buong pagkatao natin sa trabaho lamang. Okay? Kasi meron pa tayong pamilya, meron ka pang pansariling buhay, meron ka pang buhay sa iyong komunidad. So on that note, silent quitting can be done positively. Kasi you are setting boundary doon sa ano lang ba dapat ang required of you, ano lang ba dapat ang ibinibigay mo. Now, on a negative note, silent quitting can be seen for those people na yun nga, wala nang halos pakialam doon sa trabaho, wala na rin siyang pakialam kung yung trabaho niya ba ay maganda o hindi, o tipong baka mamaya may reklamo na and yet medyo nonchalant pa rin siya pag lang ay sumweldo. Yan. So that can be considered silent quitting too. Doc, ano po ba yung mga pangunahing dahilan kung bakit umaabot po yung isang empleyado sa puntong ginagawa na lamang niya yung bare minimum or minimum sa kinakailangan sa kanyang trabaho, Doc? Alright. Again, i-delineate natin yung positive and negative na mga bagay. Siguro on a positive note, tawagin natin siyang silent quitting. On a negative note, we call it quiet cracking. Quiet cracking would be, that's another buzzword that new people in this generation use to describe yung negative impact of mental disengagement and demotivation sa trabaho. Marami ring aspeto kung bakit nangyayari ito. Una, sa pansarili, maaaring yung tulad na binanggit ko kanina, yung ating inner psychological resources depleted na, hindi natin napupunan. So for example, sumisweldo ka na lang pambayad ng utang. Yung joke nga nowadays, di ba, parang sumisweldo ka na para hindi mamatay. Pero kung tutusin, hindi ka
nabubuhay. Okay? Yan. Or, pwedeng ito rin po ay systemic. Ibig sabihin, ito ay beyond the person. Lagi natin titignan na it's not just about the person, but the person's environment. So, there are instances that yung certain workplaces natin are not providing sufficient support, sufficient recognition para doon sa performances ng mga tao niya. So, the lack of that kind of support and could lead to instances of silent quitting for other people. So therefore, hindi lang ito dahil sa tao, ito rin po ay maaaring dahil sa sistema. So malaking factor din po talaga yung sa recognition, sa trabaho, yung workplace culture din po, and of course, yung management. So Doc, pag ganito po ba, maaaring po bang maging resulta ito ng pakiramdam ng empleyado na hindi siya pinapahalagahan o hindi siya nabibigyan ng pagkakataon na umunlad, Doc? That is absolutely correct, Bobo Nicole. Tayo pong mga tao, even though majority of us are able to self-regulate, meron tayong sense of agency, pero still, iba pa rin kasi yung meron kang recognition. Kumbaga ba, ang isang halaman, hindi lalago ng husto kung walang sunlight. Same sa tao. Kahit nga ba sabihin natin na maganda yung bunga ko, maganda yung may pataba ako, etc., di ba? I have my roots grounded in good lands, something like that. Pero kung kulang ako ng sunlight, and that's my representation to recognition, hindi rin siya maganda. So yung workplace culture natin, na ang pinipin down ay yung tawag dito, ang pinipin would be yung bad behaviors of people pero hindi na-highlight yung accomplishments ng tao. That kind of workplace culture can become toxic eventually. And that kind of toxicity would dampen yung development ng mga tao within our workplaces. Kasi hindi naman po tayo nag-i-stop sa development natin the moment that we graduated. We also grow further when it comes to what we do in our jobs. Doc, ano naman po yung magiging epekto or maaaring epekto nung silent quitting sa mental at emotional well-being naman po ng isang empleyado, Doc? Malaki po, okay? Kasi sa atin po ng mga adults na, tandaan natin that majority of our time, so for others, 40 hours per week, di ba? And for many, more than 40 hours per week pang nilalaan natin sa trabaho. So madaling sabi, bilang mga adults, bilang mga manggagawa, bilang mga empleyado, majority ng ating buhay ay patungkol na doon sa ating ginagawa. That would absolutely be true and correct. Pero how do we actually uplift that? It's always through our work. So kung yung ating work ay hindi ganyan ka-flourishing, hindi ganyan na ka-supportive doon sa ating well-being, a lot of people could definitely experience, yan nga, yung silent quitting na tinatawag natin. Na parang ang dating, ba't ako magpapa-stress pa ng gusto? Whether naman gawin ko to or hindi ko gawin, same lang ang sweldo ko. So therefore, I'll just do the bare minimum. Okay? So yun na yun. That's the silent quitting na. Kasi parang nakikita mo, hanggang dito ka na lang eh. Para bang ang dating, kahit naman anong gawin ko, wala namang recognition, kahit naman gawin ko, hindi naman ako mapropromote. Unang-una, bip, 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 wala naman akong backer. Diba? Or hindi naman ako favorite, etc., etc. Those kinds of factors, when you put them together, could definitely lead to silent quitting. And for others, it could be yung binabanggit natin kanina na quiet cracking. Ibig sabihin, you're breaking na on your own without other people actually feeling or seeing rather. Dok, so yung possibility po nito, yung pakiramdam, yung silent quitting po, pwede po ba siyang mas mauwi pa dun sa mas matinding burnout or tuluyan na pag nanais na umalis na sa isang kumpanya, Dok? That could lead to it, absolutely. Bombo Nicole. Again, depende po ito doon sa sitwasyon ng tao. There are times kasi na career progression, you could feel what we call the silent quitting already. Kasi parang ang dating, yun nga, yung binanggit natin kanina,
wala naman na palang next step dun sa ladder ko eh. I'm already on the top of my ladder. So what will I do now? I'll just maintain. And that maintenance can be a boundary and that can be a silent quitting per se. Kung ito naman po ay more negative, like halimbawa, the workplace culture is too toxic, that one definitely po could result to burnout. Yan, okay? And that could lead people to find new jobs. For those na ginagawa ang silent quitting for boundaries, lead to burnout. Again, depende ito dun sa intensyon, bakit tayo nagsa-silent quit. Dok, kapag po ba nakakaranas na ng ganitong pakiramdam ang isang empleyado, ano po yung pwede niya kayang gawin, maaari niyang gawin kapag nawawalan na po siya ng motibasyon sa kanyang trabaho, Dok? That's a very practical question, Bombo Nicole. Tandaan po natin, meron naman tayong earned leaves. Okay? May mga leave naman tayo and definitely i-take po natin yon. Okay? Alam naman po natin lahat ng mga manggagawa na ito po ay bukod sa benepisyo ay karapatan din po natin. So therefore, ahead of time, kapag nararamdaman mo na depleted na yung iyong psychological resources, mag-file ka na ng leave. And for our government workers, meron na tayong additional pa na mental health leave. Kung hindi pa ako nagkakamali, 5 days ito. So ito po ay magagamit ng mga manggagawa para ma-replenish yung ating sistema. So for those people who might be experiencing that silent quitting and quiet cracking, ang gawin natin, i-refresh natin yung sarili natin. Take the leave, mag-travel tayo, spend time with our loved ones, do the things that we usually don't do kapag nandun tayo sa regular days natin. Basically, gumawa tayo ng meaningful and beautiful distractions from the usual na ginagawa natin. Tama po, Dok. Talaga minsan po kasi kailangan lang din po natin na minsan magpahinga, yung konting oras din na malayo sa trabaho para hindi din natin iniisip like yung workload for everyday, Dok. Ano naman po, Dok, yung healthy way para magkaroon naman po tayo ng work-life balance na hindi naman din natin napapabayaan yung mga responsibilities po natin sa trabaho, Dok? Tama po yan. So, basically, just like what we met, ito ng buhay natin, di ba? Meron tayong bilang manggagawa, bilang isang anak, bilang isang asawa, bilang isang kapatid, etc., etc. All of these things, aspeto ng buhay natin. And ito po ay equally important. Actually, when it comes to what we call work-life balance, I think ang mas magandang konsepto ay yung tinatawag naman natin na work-life integration. Ibig sabihin, i-integrate mo yung isa't isa to one another. Okay, tignan natin kung paano natin ito magagawa base sa konteksto natin. So, pwede mong gawin yung trabaho mo habang kasama mo yung pamilya mo, halimbawa. Pwede mong gawin yung family life nyo while contributing to your community, something like that. Kasi ang idea, baka kasi ang idea ng work-life balance as in balance silang lahat. And for other people, that could frustrate them. Kasi bakit parang hindi nila mabalanse? Lagi mas mabigat yung isa kumpara doon sa isa pa. And that could be stressful for other people. Kaya ako, ang nire-recommend ko, then let's not call it balance per se, but more like integration. So how do we do that? You look at your situation, you look at your context, and tignan mo, alin dito ang pwede mong unahin, mag-prioritize ka, while actually targeting another areas of your life for improvement. Okay? So, isama mo halimbawa yung loved ones mo in your travel, kung ito ay patungkol sa trabaho, halimbawa, something like that. Okay? So, marami po tayong pwedeng paraan na magawa ito. Okay? And yun nga, yung boundaries, i-delineate natin kailan ang oras natin ng paggawa, kailan ang oras natin ng pahinga. And take note, ang pahinga po ay part ng ating priorities. Sa ating kanina, ibigay lang po natin ng tama yung mga responsibilities na meron tayo on all areas of our lives. So, i-integrate natin yung isa doon sa isa pa
kasi pwede naman natin itong i-hit with, hitting two birds with one stone, something like that. Ayun po. Doc, sa inyong pananaw naman po, Doc, yung silent quitting po ba more on sa problema po ba to ng employee or maaari din po ba ito maging indikasyon na may problema po talaga sa isang workplace, Doc? It can be used to see both ways. Okay, I think that's a very good question, Bongo Nicole. Just like what we have mentioned earlier, it's not always limited to the person alone. Na hindi dahil nagsa-silent quit siya, hindi na siya hindi na siya marangal sa kanyang ginagawa, sa kanyang trabaho. It could also mean that the system is not appreciating enough yung efforts niya such that na-realize niya na, mag-effort naman pala ako o hindi ako mag-effort ng gusto, same at same lang din naman ng kalagayan ko at sweldo ko. So bakit pa ako mag-extra mile if I'm just going to do that? Di ba sabi nga nila parang the more, may kultura kasi tayo mga Pilipino na the more good work that you do, the more work you get. Di ba? Although that could be realistic naman sana, maganda sana doon, meron man lang tayong reward system. So I'm talking about the company per se. Okay? Para mas ma-motivate natin yung ating mga manggagawa to continuously naman, lagi nating iisipin, I mean for the people themselves, the manggagawa, lagi nating iisipin that what we do is our contribution to our community and to our society. Lagi tayong dapat may contribution, hindi lang sa sarili natin, hindi lang sa pamilya natin, kundi maging sa ating komunidad at sa ating lipunan. At paano natin magagawa yon? By doing our job the best we can. Okay? We do not live on our own. We do not just live dahil gusto lang natin kumita ng pera. We also live for other people and, to help for the world to become a better place. And the best way to do that is to do our jobs the best possible we can. Yun po. Doc, manghuli na lamang po siguro kung may isang bagay po kayo na gustong ipaalala po sa ating mga employees at maging sa ating employers, Doc, tungkol naman sa silent quitting. Ano naman po yun, Doc? Go ahead po. The silent quitting per se, again, is not automatically a bad thing. It can also be a good thing. Ang kultura natin mga Pilipino is always looking at our job as an extension of our family. That could be good. Okay? But that could also be bad kapag nai-exploit na natin yung relationships na meron tayo sa isa't isa. Lagi nating tatandaan na iba ang ating buhay pansarili, iba ang ating buhay bilang miyembro ng ating pamilya, iba ang ating buhay bilang isang manggagawa. It would help us a lot better kung matututunan nating i-delineate yung bawat isa. Okay? The boundaries that we set for each of them would definitely aid in a better movement when it comes to our life space, when it comes to our sa ating well-being at doon sa ating paraan din ng pagtulong sa iba. Maraming salamat po, Bongo Nico. Yan po,